Good morning, everyone. It has been more than a year since the pandemic, and we have experienced drastic changes. But above those changes, only one thing stands out, and that is the faithfulness of our God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We may not be able to freely go outside us as much as we want to like before, but we are still freely worshiping God, and we are still freely basking under His Word. Hallelujah. And our God is still freely able to bless you and your family. Hallelujah. If you are watching this, hallelujah, I want to say to you that breakthrough is possible. Even under your home, hallelujah. You will be able to break through in worship today. Hallelujah. Just be able to open your mouth, open your eyes, and open your ears. Hallelujah. And catch your portion this morning. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Kung nasa naman, hallelujah, lift up your hands and just worship Him this morning. Oh, we will praise you, our God. Hallelujah. Praise you, Lord. We will shout His name. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We worship Jesus. Here I am before you, wanting to love and seeking your truth, knowing that your perfect grace come to this place, Lord. You are freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice till you set me free. So I shout out your name from the rooftops and proclaim that I am yours. I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one, Lord, who brings me to my knees. To share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that
long for your presence, Lord Jesus. Hallelujah. Truly, Lord God, every day, Lord God, that you are reminding us, Lord Jesus, that the only vital thing that we need in this world is your love. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you for your faithfulness. Hallelujah. Thank you for the joy that you are bringing to us, Lord God. Hallelujah. And the liberty, Lord Jesus, to be able to worship you, to be able to dwell in your presence. Hallelujah. Sing this love song to your God this morning. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in
Panginoon, ang aming mga sasapat, Panginoon, sa uhang na aming mga puso. Hallelujah. You are showing us, Jesus, that there is nothing constant in this world but your love and your faithfulness alone. But you alone, Jesus. That as long as we have you, Lord God, there may be worries, but we have the assurance, Lord God, that we have a God that is faithful, that we have a God that is true, that we have a God that will be able to sustain us whatever adversity that we may go through. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. This morning, Lord God, we are opening, Panginoon, our vessels, Lord Jesus. Come fill us up, Lord Jesus. Our hearts and our minds are open for your word, Lord Jesus. And we are ready, Panginoon, to partake more and more of you, Lord God. Hallelujah. We are ready, Panginoon, to partake of our portion this morning, Lord Jesus. We are continuously holding on to your promises and your word, Lord God. Hallelujah. We will continue to praise you and glorify you every day of our life. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Isa pong mabiyaya at mapagpalang araw ng linggo ng pagkabuhay sa bawat isa, TCTL family, SCB Tribe, and to all our friends and followers saan man pong lugar kayo naroroon sa umagang ito. Traditionally, we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ today. Have you thanked Him for the wonderful salvation He has brought to us? What significant decision have you considered to do in the past few days of your contemplation? I hope meron po tayo kahit papaano na natutunan at na upon contemplation and meditating dito po sa nakaraang Semana Santa, tayo po ay naka-receive ng something from our Lord. Today, iwas COVID muna po tayo sa ating mensahe kasi wala na po halos laman ang balita ngayon kundi patungkol sa COVID. Natabunan na po ang pinakamaganda na balita ng kaligtasan para sa lahat. Ang mga balita po ngayon, kung hindi bangayan sa politika, kung hindi patayan, COVID-19 naman. Alam niyo po, sinasamantala ng demonyo na iiwas tayo o alisin ang ating focus sa Diyos na nagmahal ng labis-labis sa atin. Gusto niyang alisin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay emphasis sa mga limitado nilang ginagawa. Katulad ho ng sakit ng COVID na yan, na ngayon ay nagiging controversial issue dahil na rin po sa mga medical practitioner na hindi pare-pareho ang opinyon. Ano ang nangyayari ngayon? Di ba nagdudulot po ito ng takot at kalituhan sa isip ng mga tao? Nagiging dahilan din po ito ng espiritu ng galit, no po, sa mga affected sa issues. Sa madaling salita, ang atin pong mundo ay talagang pa-decay na, pabulok ang sistema ng mundong ito. Ano po ang gusto kong sabihin? Ito po ay taktika ng demonyo para maghasik ng confusion sa isipan ng mga tao. At minsan, pati po mga Kristiyano nakakasama dito. Pero tandaan po natin that confusion has no place to all the genuine children of God. Amen? I have a clear and clean mind today. Can we just declare it today? My mind is clear and my spirit is clean. Again, can we just focus our mind and heart to what God has in store for us today? Kahit man lang po sa oras na ito ay makapagbigay po tayo ng pansin. At bigyan natin ng focus ang pagbabahagi at pagpapahayag ng salita ng Diyos.
So sa umaga pong ito, bago po ako magpatuloy, inaanyayahan ko pong bawat isa na tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po, Panginoon, na kung saan ay may akda ng lahat ng bagay, kayo po, Panginoon, nakakasiyasat ng lahat ng aming iniisip, naman ng aming kalooban, Panginoon. Kayo po na Diyos na kung saan ay lagi pong nakatunghay sa amin, araw, gabi, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan na sa araw na ito muli kami, Panginoon, ay nagkaroon ng pagkakataon na makapakinig at maupo, makinig ng inyong salita, Panginoon, upang sa ganun, ang salitang ito ang isang patuloy na magpapalakas at magpapatibay, Panginoon, ng aming pananampalataya sa inyo. Lalo na po ngayon sa aming kapanahunan. Thank you, Lord God, and I believe, Father, that this message, Lord, ay patuloy na makakaabot sa puso ng mga makikinig nito, Panginoon. At ito ay patuloy na magbibigay ng sigla, magbibigay ng pag-asa, Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos na nagsabi, Panginoon, na magagawa po ninyong ang lahat ng bagay, lalo na po sa mga tao in behalf of those person who have faith, strong faith in you, patuloy na tumatayo, Panginoon, sa katuwiran, tumatayo, Panginoon, sa inyong kalooban. Salamat po at nawa sa umagang ito, patuloy niyo po kaming kausapin, Panginoon, sa simpleng mensahe na ito na nais niyong ipaabot sa bawat isa. Thank you, Lord God. We thank you, we honor you today, Father. We welcome you in Jesus' name. Amen. My message for today is about giving up to go up. Ang atin pong text ay matatagpuan sa Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Ganito po ang sinasabi sa English. Think about what we have in Christ, the encouragement He has brought us, the comfort of His love, our sharing in His Spirit, and the mercy and kindness He has shown us. If you enjoy these blessings, then do what will make my joy complete. Agree with each other and show your love for each other. Be united in your goals and in the way you think. In whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Be humble and honor others more than yourselves. Don't be interested only in your own life, but care about the lives of others too. In your life together, think the way Christ Jesus taught. He was like God in every way, but He did not think that His being equal with God was something to use for His own benefit. Instead, He gave up everything, even His place with God. He accepted the role of a servant, appearing in human form, and during His life as a man, He humbled Himself by being fully obedient to God, even when that caused His death on a cross. So God raised Him up to the most important place and gave Him the name that is greater than any other name. God did this so that every person will bow down to honor the name of Jesus. Everyone in heaven, on earth, and under the earth will bow. They will all confess that Jesus Christ is Lord, and this will bring glory to God the Father. With these verses, with this scripture na atin pong binasa ngayong umaga, we will study the following. Meron po akong 4 na points na di-discuss sa inyo this morning. The first one is the blessings that we should think about. The second is the attitude that will produce a complete joy. The third is the thinking pattern that we should imitate in life. And the fourth is the results of complete giving up to God's will. Let me begin with my first point. Number 1 point is the blessings that we should think about. Dito po sa ating binasang scripture,
Sabi dito, think about what we have in Christ. What is that? The encouragement He has brought us in verse 1. The encouragement He has brought us. Alam nyo, sa panahon pong ito, marahil po ang atin pong focus din sa buhay ay medyo nagkakaroon din ng na nasishake din ang ating focus. Minsan malinaw, minsan blurred ang ating focus. Pero dito po, today, this morning, I want you to focus on the blessings. Think of the blessings na kung saan ay ginawa ng Panginoon sa atin. So, kung meron man po tayong bibigyan ng focus ngayong umaga, ay hindi po kung ano nangyayari sa paligid natin, hindi po kung ano yung nangyayari sa ating sariling buhay, but please, this morning, let me have your ear, your eyes, your spirit, your mind, and focus it sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Ano ba ang encouragement na ginawa ng Panginoon? Paano niya ba tayo in-encourage, mga kapatid, sa panahong ito, lalo na sa panahong ito? Again, let us go back to the beginning. Balikan ho natin kung paano ginawa ng Panginoon ang salitang ito na tayo po ay in-encourage niya. The encouragement He has brought to us. We have to think about these things. Ano po yung ginawa ng Panginoon? According to Isaiah 53 verse 3, ito po ang nakalagay. We despised Him and rejected Him. He endured suffering and pain. No one would even look at Him. We ignored Him as if He were nothing. Ito pong nangyaring ito, this is the prophecy about the Lord Jesus Christ in Isaiah 53 verse 3. Despised, rejected, he has to endure suffering and pain. At sabi ho dyan, wala hong makatingin sa kanya. Inignore ho siya ng lahat. Wala hong nagbigay pansin sa kanya. But you see, bagamat ganito ho ang nangyari sa Panginoon. Prophecy ito, but we know na ito po yung nangyari direkta sa Panginoong Hesus nung siya po ay nagsakatawang tao. At nung siya po ay pumasok dito sa proseso ng prophecy na to, kailangang ma-fulfill ang prophecy na to. Alam ko po, wala pong isang sa atin na mag-iisip na madali ho ang kanya pong dinaanan na ito. Tama po ba ako? But, isa lang po ang nakita ko rito. Isa pong bagay ang dapat ma-retain sa ating isipan. Despite of this sufferings and pain na kanya pong dinanas, yung despising, yung rejection na naranasan niya sa kanyang buhay, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo that Jesus never stopped to fulfill God's plan for His life. And this is a very, very good encouragement to us. Kung si Jesus, naranasan niya ho itong mga bagay na to, sobrang hirap sa kanyang physical na katawan, sa kanyang isipan. Isipin ho natin sa ho ay isang tunay na 100% na tao that time. Tapos dinanas niya to. Again, let me remind you of this word. Jesus never stopped to fulfill God's plan for His life. Ano ang plano ng Diyos? He was sent by God on this earth to save all mankind, to save the world sa korupsyon, especially sa kasalanan. Ito ho, I pray, ay maging encouragement po sa bawat isa sa atin. Alam nyo, hindi lang ho yun ang sinabi ng mga salita sa aklat ng banal na kasulatan. Sa Mark 10:34, nakalagay din po doon, who will make fun of him, spit on him, whip him, and kill him,
but 3 days later, He will rise to life. So yung pong dinanas o yung katatapos lang po ng Semana Santa, ng Holy Week, in which atin pong traditionally sineselebrate ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Pero alam nyo, sa dinaanan pong ito ng Panginoon sa kanyang buhay, as a human being katulad ho natin, I'm speaking about His human nature. Hindi ho madali. Ano po? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang sinasabi po ng salita sa atin ng Panginoon, ano man po ang mangyari, tayo man po ay i-reject, tayo man po ay duraan o pagsabihan ng hindi maganda ng ibang tao, isa lang po ang magandang maging response natin dito. Never rest back. Huwag ho tayong gagawa ng ating aksyon para mag-rest back sa tao. Naniniwala po ako that all of these things that are happening in our life, ito po is for the glory of our God. In Mark 14:65, some of them began to spit on Jesus, and they blindfolded him and hit him. And sabi dito, "Guess who hit you?" they said. And the guards took him and slapped him. Again, mga kapatid sa Panginoon, ibaguhin natin ang focus ngayon. Yung Jesus na atin pong sinasamba, yung Jesus na atin pong nireceive sa ating buhay, ito po yung Jesus na nakaranas din po ng matitinding pagsubok at pag-testing sa Kanya. Actually, this is actually the plan of God para po sa kaligtasan ng lahat. And yet, kahit po siya ay nakaranas ng ganito, sapakin, sampalin, duraan, at kaladkarin, lagyan ng krus, and yet, sa kanya pong isipan, ako po'y naniniwala, nakalagay ka po doon habang nangyayari ang mga bagay na ito sa kanya. He's thinking of you, iniisip ka niya, that someday, kung maranasan mo man, sa buhay mo ang bagay na to, babalikan mo ang sinasabi ng talatang ito. Despite of this suffering and pain na dinanas ni Jesus, hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up sa lahat ng ito because He is looking forward doon sa plano ng Diyos that someday, isang araw, pag na-fulfill niya ang plano ito ng Panginoon, ng Ama sa kanyang buhay, malalapit niya lahat ng mga tao na mananalig at susunod at magre-receive sa kanya bilang Savior and Lord. So this is the plan of the Lord. This is the blessing of the Lord sa buhay natin ng mga mananampalataya. Again, Jesus did not back out after all those sufferings He faced in His life. Hindi ho siya nag-back out. Wala ho sa isipan ng ating Panginoon na mag-back out. So, my question is, na-encourage po ba kayo by what He did for you? Kayo po ba ay na-encourage, napalakas po ba kayo sa ginawa ng Panginoon sa inyo? If not, kung hindi pa ho, remember these things He did for you. Ito po ay nakita ko lang sa isang post. But when I read this, babasahin ko po sa inyo kung ano ang ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ito po yon. Tandaan niyo po ang mga bagay na to. He died that we might live. He was accused that we might exonerated. He was abandoned that we might be embraced. He was shamed that we might be exalted. He was cursed that we might be blessed. He was forsaken that we might be forgiven. He was wounded that we might be healed. Hallelujah.
He was crowned with thorns that we might be crowned with glory. He was condemned that we might be pardoned. He embraced darkness that we might be enveloped in light. He endured agony that we might experience ecstasy. He cried with pain that we might shout with joy. He suffered that we might be comforted. He experienced isolation that we might experience inclusion. Again, Jesus died that we might live. Jesus, what He did on the cross, kapatid, lagi po natin itong babalik-balikan sa buhay natin. Kapag tayo po ay dumaranas ng mga bagyo, problema, pagsubok sa buhay sa mga pagkakataong ito, balikan po natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Alam nyo, dito po tayo natatalo. Pag nalimutan ho natin sa buhay natin na minsan tayo po ay may isang Diyos na nagkatawang tao at tayo ay bumaba dito, tayo po ay tinubos sa ating kasalanan. Actually, hindi lang ho pagtubos ang ginawa niya, kundi on His death on the cross, dinala niya po lahat ng kasalanan natin at maging lahat ng karamdaman po natin ay dinala niya doon sa cross. Pinakong kasama lahat. And nung siya po ay muling nabuhay, that is the hope of glory na meron tayo. Meron po tayong napakagandang kinabukasan. Because the Christ na kung saan ay nagbigay ng kanyang buhay, totoo po sinabi ng salita ng Diyos, siya po ay nilibing at siya po ay muling nabuhay after 3 days. Mga kapatid sa Panginoon, hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. And because Christ in you, the hope of glory, kapatid, kahit ano pa ang dumating na pagsubok sa buhay natin sa panahong ito, kayang-kaya nating lampasan ang lahat ng ito. Again, go back to those words na akin pong binasa sa inyo. That is the first blessing that we should think about sa ating pamumuhay dito sa mundo. Huwag po natin kakalimutan. That is the basic, napaka-basic po niyan sa buhay natin. Kasi marami pong Kristiyano, minsan nalilimutan na ang kahalagahan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Minsan nga, naghahanap pa sila ng mas maganda. Salamat na lang sa Panginoon. Ano po, itong ECQ na to, itong lockdown na ito ay nahadlangan lahat ho ng mga religious activities ng mga churches na kung saan ay naggumagawa pa ng mga religious activities katulad ng pagpapapako, yung paglalakad ng nakapaa, mga pagpipinitensya. Ito pong lockdown na to, wala hong gumawa ng ganyan. Praise God. Kahit papaano nabawasan ho yung mga religious activities, yung mga even the demonic activities na ginagawa every mahal na araw. Kasi pagka ganito hong mahal na araw, ang mga tao po ay talagang, lalo na yung mga may anting-anting, pumupunta yan sa mga bundok, mga testing na yan, kung saan-saan anong ginagawa nila. Salamat sa Diyos, ginamit ng Diyos ito para hindi sila makapaggawa ng kanilang mga spiritual practices. So this is the first thing, the blessing that we have to think about. Number 2, the comfort of His love. Philippians chapter 2 verse 1, doon pa rin po tayo. Think about what we have in Christ, the encouragement that He has brought us, the comfort of His love. The comfort of His love. So, yung pong pagmamahal ng Panginoon. Ano yung iba po ang feeling ng isang anak na kung saan andun po siya na sa feeling ng kanyang
magulang ng kanyang family. And lalong higit ho kung ang atin hong buhay, ang ating personal na buhay ay nakakaranas po ng pagmamahal galing sa Panginoon. And wag ho nating kakalimutan na grabe hong pagmamahal ang ibinigay ng Panginoon sa atin. That is why, tawag ho dito, comfort of His love. Ang pagmamahal ho ng Diyos, kahit minsan ay masakit, kasi ang pagmamahal ng Diyos ay balanse. Minsan masakit, minsan masarap, minsan bed of roses, minsan may mga tinik. But sa kabuuan po nito, yun po talaga, ang Panginoon ho ay balansing magmahal. Sabi ho ng 1 John 3 verse 1, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are." Hallelujah. The reason the world does not know us is that it did not know Him. So what great love the Father has lavished on us. Sobra pong pagmamahal ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi ka pwedeng magdalawang isip, hindi ka pwedeng mag-alanganin, because that love is sure. Hindi ho siya nagbibiro, wala ho siyang itinatagong ibang masamang motibo. All of the motives are for our concern, para sa ating security, para ho sa ating buhay. Hebrews 13:5, ito po nakalagay, Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Napakaganda pong talata na to. Ito po ang magbibigay ng comfort sa atin. Yung pagmamahal ng Diyos sa buhay, sa bawat isa sa atin. He promised to us that He will never, never leave us, nor will forsake us. Kaya po, lagi po nating alalahanin, meron pong Diyos na laging tapat, na nagmamahal sa atin. At yung Diyos na yan, hindi ho siya nangiiwan. Hindi ho yan katulad ng tao ngayon na mabilis mang-iwan. Hindi rin yan katulad ng boyfriend mo o girlfriend mo na nangiiwan. Jesus promised, He is the only person who promised that never will I leave you. Never will I forsake you. Hallelujah. Napaka gandang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The third blessing that we have to think about is our sharing in His Spirit. Sabi ho ng Bible, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So, ang Panginoon po ay nanahan sa atin. His Spirit. That is why meron pong sharing na nangyari. Hindi po pinagdamot ng Panginoon ang kanyang Spirit sa atin. Sobra ho talaga, kakaiba. Wala hong pwedeng makagawa niyan. Only God can do that. He make our bodies as His temple. At yan ho ay katunayan. Yung ating katawan na ngayon ay pinananahanan ng Espiritu at ating kaluluwa. Ito pong outside, ito pong body na to, ito po ay pinapalooban ng kanyang Espiritu. This is the temple of His Spirit. Romans 8:11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Hallelujah.
kung ang Espiritong ito na nag-raise up kay Jesus from the dead is living in you, and I'm sure the Spirit of God is living in you, is living in me. Sabi dito, it will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. In the name of Jesus. Sa oras na to, sino man ang may karamdaman at may sakit sa kanyang pisikal na katawan, whatever sickness is this, kung ikaw ay nakikinig, na nanonood sa umagang ito, ipatong mo yung kamay sa iyong katawan na may karamdaman, and in the name of Jesus, I release the healing power of God in the name of Jesus according to His Word by the Spirit of Jesus who raised Him from the dead that is living in you. Let the life of God, hallelujah, ay patuloy na magbigay ng buhay sa iyong katawang lupa in Jesus' name. I declare the healing power of God over your life, over your body in the name of Jesus. In Jesus' name. In Romans 8:14, sabi dito, for those who are led by the Spirit of God are children of God. Hallelujah. So napakaganda po, ng blessing na ito. Alam nyo, hindi natin pwedeng i-compare ang blessing na ito sa mga material na bagay. Sa pera, material na bagay na meron tayo, possession, in everything in this world. Hindi ho natin pwedeng ikumpara. Greater yung blessing na ito na galing sa Panginoon. Yung Espiritu ng Panginoon, hallelujah, nananahan sa atin. Imaginin mo, sa dami-dami ng tao, bilyon ng tao sa mundo, isa ka sa pinanahanan ng Espiritu ng Panginoon. And if the Spirit of God is in you, sino ang pwedeng lumaban sa atin? Sino ang pwedeng maggupo ng ating katawang lupa? Hallelujah! Because the Bible says that the same Spirit again who raised Jesus from the dead will also give life to our mortal bodies. In Jesus' name. Number 4, the blessings that we have to think about sa mga panahong ito. The mercy and kindness He has shown to us. Psalms 86:15. But you, O Lord, are a merciful and loving God, always patient, always kind, and faithful. Hallelujah. Kapatid, itong pagpapala na galing sa Panginoon, yung kanyang habag, yung kanyang kabutihang loob na pinakita sa atin, hindi ba pagpapala ito higit pa sa anumang bagay na meron tayo sa mundo? God has shown His mercy upon you. Na kahit pasaway, kahit na tayo ay laging nakakagawa ng hindi maganda sa harapan ng tao ng Panginoon, the moment you come to Him, tatanggap ka ng mercy, ng habag at kabutihan sa Panginoon. Hindi niya pwedeng ipagkaila ang kanyang salita in 86:15 ng Psalms. You, O Lord, are a merciful and loving God, always patient, always kind, and faithful. Hallelujah. Ang Diyos natin ay mapagmahal, mahabagin, mapasensyoso, mabait, at higit sa lahat, ang Diyos natin ay napakatapat sa kanyang mga anak. Psalms 103 verse 8, sabi dito, the Lord is a compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in love. Hallelujah. This mercy and kindness He has shown to us. Let us focus our eyes in these blessings that we have received from God. Dito po tayo mag-focus sa blessing na ito na pinakita ng Panginoon. 2 Chronicles 30 verse 9, sabi dito, when you return to the Lord, your relatives and your children will receive mercy from their captors and be allowed to return to this land. Ang requirement lang ho ng Panginoon sa atin, mga kapatid, tandaan po natin, ay yung ating buong pusong pagbabalik sa Kanya. And when we return to our Lord, kapatid, ibabalik ka din ng Panginoon doon sa dati mong kalalagayan. Higit pa sa iyong inaasahan ang pwede mong matanggap sa Panginoon.
The Lord your God is merciful and compassionate. He won't withdraw His presence from you if you return to Him. Ang Diyos po natin ay mapagmahal. Ang Diyos po natin ay grabing biyaya habag sa atin. At pangako niya, He won't withdraw. Hindi niya po aalisin ang presensya niya sa ating buhay the moment that we return to Him. Ang sabi ho ni CAD, your daily experience with Christ determines the kind of attitude you will have. Ulitin ko, our daily experiences with Christ will determine the kind of our attitude. It will bring us to maturity and eventually leads us to success. So tandaan po natin, yung ating pong nararanasan everyday, kapatid, if we are positive, kung tayo po ay positibo, ang response, ang ating pananaw sa buhay, in spite of these things that are happening in our lives, kapatid, it will bring us to our maturity. And eventually, it will lead us to success. When we are maturing, then yung success, I believe, susunod na po yan. Let's go to my second point. After all these blessings that we have to think about, let us go to the second point. The attitude that will produce a complete joy. Sabi ho dito sa ating pinag-aaralang talata, then do what will make my joy complete. In verse 2, agree with each other and show your love for each other. Be united in your goals and in the way you think. Whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Be humble and honor others more than yourselves. Don't be interested only in your own life, but care about the lives of others too. Let me speak to you all how you would be able to build your leader. Actually, hindi lang ho leader ang dapat nating i-build, kundi dapat i-build ho natin ang bawat isa. Tayo po, dapat tayo nagpapalakasan. We are building each other. Hindi ho tayo mga taga-pula, taga-sita, taga-hila pababa, paakyat na yung isang tao, yung kapatid mo sa Panginoon, hinihila mo pababa. Hindi ho tayo ganun. God doesn't want that na atin hong gawin sa ating kapatid. Kaya nga po, dito po, binibigyan po natin ng emphasis yung attitude na magpuproduce ng complete joy. Kasi hindi naman pwedeng yung leader lang, but also to all of us. When we give joy to our leader, and then ito ho ay matatransfer din sa atin. So, how are you going to build your leader? Diba? In other words, how are you going to make his joy complete? Paano natin magagawa yan? I agree. Number one, paano natin gagawin yan? How are you going to make to produce a complete joy? Number one, or letter A, agree with each other. Ang sabi ho ni Apostol Pablo, dapat ho tayo nag-agree. Hindi tayo nagdi-disagree. Alam nyo, one of the stressful work of the pastor or a leader is when his members always have disagreement or quarrels. Pag meron hong mga disagreement, mga awayan sa pamilya, sa mga kapatiran, alam nyo yan ho, napaka-stressful na trabaho ng isang pastor. Hindi ho naman kayo lang ang magdadala ng problema na yan. The moment na yan po ay malaman ng inyong pastor, hindi ho maaring hindi yan gagawa ng aksyon para ito ay isettle lahat. Kaya po napakahalaga sa atin ng mga mananampalataya na tayo ho ay nag-agree. Hindi tayo nagdi-disagree sa mga gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Philippians 4:2 Philippians 4:2-3. I urge you, O Euodia, and I urge Syntyche to agree and to work in harmony in the Lord. Indeed, I ask you to, my true companion, to help these women to keep
on cooperating. For they have shared my struggle in the cause of the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. So again, simply lang po, you want to make the joy complete, kinakailangan po nating mag-agree. Iwasan po natin lagi yung disagreement sa ating buhay, sa ating mga kapatiran, even sa loob ng ating bahay. Practically speaking, sa loob ng bahay natin, we need to agree. Especially kapag sinabi na ng magulang natin, ng tatay or nanay natin, ng leader, kinukonsider natin na itong dapat gawin dyan, agree na tayo. We need to agree. Pangalawa, show your love for each other. Sabi ng John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. So ito po ay inutos ng Panginoon sa atin, na tayo po ay magmahalan sa isa't isa. As God loves you, so you must love one another. Wala po tayong right na hindi magmahal. Kung naranasan mong pagmamahal ni Kristo, kailangan mong magmahal. Or dalawa lang po yan. Kung hindi mo kayang magmahal, marahil hindi mo pa naranasang mahalin ni Kristo at mahalin mo si Kristo. So show your love for each other. John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Another scripture po yan. Paano malalaman ng mundo na tayo po ay disipulo ng Panginoon, tayo tagasunod ni Kristo? Kung tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Kaya po napakahalaga na lalo na sa panahon ngayon, kailangan po nating magmahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Romans 12 verse 10, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Yung pong patuloy na pagmamahalan sa isa't isa, yun lang dapat ang utang natin sa bawat isa. Meron tayong utang sa bawat isa at yung utang na yan ay yung mahalin natin ng isa't isa. For whoever loves others has fulfilled the law. So, napakalinaw po niyan. Kung sino man nagmamahal sa iba, hindi ho magmahal ng iba, hindi ko po sinasabi na magmamahal tayo ng ibang babae o lalaki. Ito po ay sinasabi ko in the context of pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Or mayroong klase po ng pag-ibig na phileo love. The love for the brothers. For whoever love others has fulfilled the law. 2 Thessalonians verse 1-3, we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. So this is more about the love na kailangan po natin na ma-produce o i-manifest, magawa po natin sa bawat isa. 1 John 4:12, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. So, makita po natin, dito po sa ating pong tinatalakay, lahat po ng ito ay may kinalaman po sa ating mga personal na pag-uugali. Ito po ay may kinalaman sa ating attitude, sa ating pag-uugali, paano po tayo mag-response sa mga sitwasyon na meron tayo sa ating buhay. Letter C. Be united in your goals in the way you think. It talks about being one in mind, in heart. Okay, so isa pa po yan sa attitude that will complete the joy of everyone is be united in our goals and the way we think. Ang ibig pong sabihin niyan, one mind and one heart. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, Philippians 2:5.
Ito po ang ating foundation. Ang ating pong pundasyon ng pag-iisip, sa ating pagsiset ng goals, the way we think is doon po sa mind. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. So kung ano yung mindset ng Panginoon, dapat po doon tayo. Yun po ang ating pinapairal sa ating pagdidesisyon. Christ must be the center of every dreams and goals. At niniwala po ako na posible pong mangyari yan if we are being nourished with same food or same supply. Kaya po nga napakahalaga, lalo na yung daily live streaming na ginagawa every day. Na tayo po ay nag-join dito kasi wala po tayong choice. Kung gusto po nating mag-grow, magpatuloy sa panahong ito ng pandemya na maglingkod sa Panginoon, kailangan po nating i-fill ang ating mind ng salita ng Diyos. Let us consecrate our mind sa pamamagitan ng pag-feel ng mga salita ng Diyos sa ating isipan. Kasi isa lang pong kinakain natin. At kapag ganyan po nangyayari, yung same supply, same food, same nourishment, naniniwala ako na wala pong may iwan sa atin. Lahat po tayo pare-pareho ng magiging pananaw. At hanggang dumating sa punto that the mind of Christ ay maging mind na po din natin. Letter D, be selfless in whatever you are doing. So let us be selfless in whatever we are doing. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Okay, wag po tayong anumang ginagawa natin, gawin natin para sa ating Panginoon with all our heart. Hindi dahil sa human masters, kundi dahil sa Panginoon. He is the focus why we are doing things sa ating buhay. Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So lahat po ng ating ginagawa, dapat po ito ay, ang focus po natin is to bring glory to our God. Wala na hong iba, sa Diyos lang. Letter E, in humility, value others more than yourselves. I-value po natin ang ibang tao more than sa ating sarili. Your attitude toward one another and in the way you do things is very important in the building up of our leader. So kapag ka po maayos ang samahan sa loob ng church, sa atin pong buhay ngayon, hindi naman tayo nagpi-face to face, but I know, alam ko po kung sino yung mga strongly connected, alam ko po yung naglulus, nagdi-disconnect, alam po namin kung sino-sino yung mga yan. But sa umagang ito, nais ko pong sabihin sa inyo na yung pong attitude natin sa bawat isa, at sa ating mga ginagawa, the way we do things, ay napakahalaga po niyan para ma-build up po natin ang ating leader at ang bawat isa ay sasabay na rin po. We will be able to build one another also. My third point is the thinking pattern that we should imitate. Okay, ano ba yung mga pattern o thinking pattern na dapat nating i-imitate? Dito po sa Philippians 5, chapter 2, verse 5 to 9, in your life together, think the way Christ Jesus taught. He was like God in every way, but he did not think that he is being equal with God was something to use for his own benefit. Instead, he gave up everything, even his place with God. He accepted the role of a servant, appearing in human form. And during his life as a man, he humbled himself by being fully obedient to God, even when that caused his death on a cross. So ano po yung thinking pattern na dapat nating ma-imitate? Dito po sa verse na nakita natin. Number 1, letter A, he did not think that he was equal with God. It was actually a sign of humility. Jesus, even God, kahit sa ay Diyos, hindi niya inisip na siya ay equal with God. He humbled himself. At alam niyo, sabi ho ng James 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Pag tayo po ay marunong magpakumbaba, ang Diyos po ang siyang magtataas sa atin.
Letter B, dakdawan na po natin yon. Pangalawa, letter B, pattern, thinking pattern that we should imitate. He gave up everything. I-give up niya po ang lahat ng bagay sa buhay niya. It was a sign of full submission to his Father, even if he will live as a servant in a human form. So, lahat ho, ng kanyang, lahat ng kanyang buong sarili, i-give up niya po. He gave up everything. It's a sign po ng totoong pag-submit niya sa kanyang Father. So, yan po yung mga bagay na dapat ho nating i-imitate. Sa panahon ito, napakabilis ng mag-init ng ulo sa panahon ito. Let us give up everything in our life. Kanino? I-give up po natin lahat ito sa Panginoon. Letter C, He was obedient to the Father until death. Si Jesus po ay obedient sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan ho. Ano po? Jesus learned obedience. Sabi ho ng Hebrews 5 verse 8, through the things that He suffered. Let us learn this also in our life. Though sometimes there are things, pain, na nararanasan natin sa buhay natin, suffering in life, but at the end po ng bagay na to, after malampasan ho natin to, hallelujah, meron hong nakaambang pagpapala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And number 4 point, patapit na po akong matapos, the results of complete giving up to God. So nakita po natin, kanina i-meditate po natin yung mga blessings ng Panginoon na ibinigay sa atin, yung ginawa para sa atin. Ano po yung mga response natin, ano yung attitude na dapat po nating ipakita sa leader, sa bawat isa. Tapos tinanan po natin yung mga thinking pattern that we should imitate. That si Jesus is our best example na sinusundan ho natin. Ginawa niya ho lahat, naranasan niya na maliitin, hanggang even to the point of death, nagawa niya pong mapagtagumpayan lahat ng mga ito. Kaya po, dito po tayo dapat mag-focus, dito po dapat natin i-focus ang ating mind. Kasi naniniwala ko, kayang-kaya po nating pagtagumpayan lahat po ng nangyayaring ito sa ating paligid. The results of complete giving up to God, yun ho yung pang-apat. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of God the Father. So ano po ang resulta ng complete giving up natin sa kalooban ng Panginoon? Letter A, elevation of our spiritual stature. Sabi ko dyan, God has highly exalted Him. Para po maging, tayo po ay ma-elevate, sa ating spiritual stature, napakahalaga po ng complete giving up natin sa ating Panginoon. When we give up sa Diyos, when we yield ourselves to God, then that is the time na pwedeng makagawa ang Panginoon. Lalahanin po natin, as sabi ho ni John, as I decrease, you must increase. Sa Panginoon kasi baliktad eh. If you want to be a servant, if you want to be a leader, you must be a servant of all. Diba? Kung gusto mong itaas, magpakumbaba ka. Kasi yun ang policy, yun yung rule sa kingdom ng Panginoon. Iba hong mag-ooperate ng kingdom ng Panginoon kaysa kingdom ng mundong ito. So, if we are completely giving up to God sa lahat ho ng ating buhay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, the Lord is able to elevate our spiritual stature. Letter B, God is able to give you honor.
or the honor that comes from God. God bestowed on him the name that is above every name, sabi ho ng verse nating binasa. Si Jesus binigyan ng pangalan na mas mataas sa lahat ng mga pangalan. Honor that comes from God. And letter C, unlimited capacity, ability, or power. Ang sabi ho dyan, every knee should bow and every tongue shall confess. Kasama ho dyan ang sakit. Kasama dyan ho ang mga sufferings natin. Lahat ho ng nangyayari sa buhay natin, lahat ho ng mga tao, mga buhay, lahat ho ng hari, lahat ho ng matataas sa lipunan, they will all bow their knees in the name of Jesus. Again, kasama ho ang sakit. Pwede nating utusan sa pangalan ni Jesus, ang sakit at karamdaman, luluhod kayo sa pangalan ng Panginoon. God is able to give us unlimited capacity or ability when we are completely giving up to our God. So, this message entitled Giving Up to Go Up. Ang lahat pong ito ay nagpapaalala sa atin that if we want God to work sa buhay natin, if we want God to bless us, to elevate us, if we want God to honor us, to give us the unlimited capacity or ability, we have to give up everything for Him. Wala po tayong ititira sa buhay natin. Because He is the owner of everything. We are just steward ng meron tayo ngayon sa buhay natin. In conclusion, we have learned so far about the topic of giving up to go up. The 4 points na diniscuss ko sa inyo. The first one, the blessings that we should think about. Huwag po natin kakalimutan yung mga blessing na yan at i-meditate po natin yan sa araw na to at sa mga susunod na panahon. The attitude that will produce a complete joy. Yung pong mga pag-uugali na magbibigay ng complete joy, hindi lang sa leader natin, kundi sa bawat isa. Number 3, the thinking pattern that we should imitate. Saan ba tayong magkukuha ng pattern na imitate natin? Kanino tayo magbi-base ng ating pagkukunan ng kaisipan? Siyempre, ang pattern natin ay si Jesus. Number 4, the results of complete giving up. There is no other way, mga kapatid. There is no other way around how to go up. And that is by giving up for the sake of Christ. Kung gusto po nating makalampas, ma-overcome ang lahat, wala pong ibang paraan at daan. Maliban po sa i-give up natin ang lahat sa ating Panginoon. Kapag binigay natin ng lahat sa Panginoon, lahat sa buhay natin, kapatid, ang susunod na dyan, itataas ka ng Panginoon. Sa umagang ito, gusto kitang tanungin, what is the content of your mind today? Ano ang laman ng isip mo ngayong umaga? Ito ba ay pagpapala? Anong klaseng pagpapala ang nasa isip mo? Nag-iisip ka ba ng anong kakainin mo? Paano na sa susunod na araw? ECQ pa? Wala kaming trabaho? Again, go back to the scripture. Anong klaseng pagpapala ang iniisip ngayon? Think the blessing that you have to think about today, I believe, is the blessing that God has given you 2,000 years ago pa. Are you thinking of temporal or eternal things? What are we going to do for the joy to be complete in us? What should we imitate in life to give pleasure to God? Kapatid, sa umagang ito, nais kong sabihin sa iyo that God, our God, is a faithful and a good God. Hindi niya
hahayaan na tayo sa kabila ng mga nangyayaring mga bad news na to sa paligid natin ay madala ng anumang mga balita na yan. Go back sa pangako ng Panginoon. Kasi pag tayo po ay nag-focus sa mga promises ng Panginoon, hindi tayo masasidetrack, hindi tayo madadala ng kaaway, hindi tayo maigugupo ng kaaway if we will only focus sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon. Tayo po ay manalangin sa oras nito. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na inyong binigay sa amin. Lord, napakabuti nyo kasi pinaalala niyo po sa amin ang mga mabubuting bagay na inyo pong ginawa noon at ginagawa po ngayon sa aming kapanahunan. Salamat, Panginoon, dahil napakaraming pagpapala na dapat kaming i-meditate. More than sa mga nangyayari sa aming paligid, more than sa mga may sakit naming kapatiran, o sino mang mga kaibigan namin, kaibigan, kamag-anak, pamilya, Panginoon na may sakit. Napakaraming dapat naming isipin na pagpapala na binigay ninyo sa amin. This is more than enough para labanan, Panginoon, lahat ng mga binabato ng kaaway, ginagawa niyang paghadlang sa mga anak ng Diyos. Para pigilan kami na patuloy na manalig, tumayo sa salita ninyo, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, inaalisan ko, Panginoon, ang kapangyarihan ng demonyo, ang kaaway, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak. Yung paglalagay niya ng mga negatibong kaisipan, ng fear, ng confusion, Panginoon. Lord, this is not for us. This confusion belongs to the devil. It is not for your children. Fear doesn't belong to your children. It belongs to the devil. The only weapon that we have is your word. Your word, your spirit, and your word, O God. Hallelujah. At ang pananampalataya na ibinigay ninyo sa amin. Lord, I pray na patuloy niyo pong tulungan ng bawat isa sa oras na ito. That we will realize, O God, yung mga bagay na dapat naming i-meditate sa panahong ito. Hindi po kami madaya ng mga nangyayari sa paligid because of the bad news araw-araw na aming naririnig. Lord, still, meron kayong mabuting balita sa amin araw-araw. And help us, Lord, to listen to what you are saying to us every day. Salamat po, Panginoon, because we know that every day, every morning, every night, Lord, kaya niyong mangusap sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, na nakikinig ngayong umaga. I declare your strength, your blessing of health, a strong immune system sa bawat isa, at walang gawa ng kaaway, Panginoon, ang patuloy na mamamayagpag sa mga miyembro ng The City of the Lord Church. And even sa mga nakikinig at nanonood ngayong umaga, Lord, naniniwala po ako, ang sino mang makakapakinig ng mensaheng ito at patuloy na makaranas ng biyaya ng kalakasan at pagpapala mula sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang karangalan, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen and amen. Tayo po ay dadako ngayon sa atin pong communion. Handa nyo po ang communion bread. Sa oras pong ito, bago po natin gawin ang isang napakahalagang bahaging ito ng communion, gusto ko pong isipin nyo lahat
ng mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa inyo. I-erase niyo muna lahat. Alisin niyo po yung mga negatibo, nakaraan, yung past, buhay niyo, yung kahapon, yung nakaraisang linggo. Let us focus on the Lord Jesus Christ this morning. Kung anong ginawa niya sa atin. And let us believe today that as we do this communion, all of you na nakikinig ngayon, na sumusubaybay dito, at gagawin po ninyo ito sa inyong pamilya, dinideclare ko po ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kagalingan, ang recovery sa anumang sakit na meron kayo, spiritual, physical, anumang klaseng sakit meron kayo. Sa atin pong pagtanggap nito, nawa po ma-receive nyo ang inyong portion, that by the stripe of Jesus, we are healed already. Past tense na ho yun. Tapos na po yun. All that we have to do is to declare and claim this promise that by the stripe of the Lord Jesus Christ, we are healed. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay dadako sa pag-alala, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Matagal ng panahon nang nakalipas. And we are waiting for your second coming, Panginoon. But today, Lord, sa oras na ito, lumalapit po kami sa inyo ng buong puso. At patuloy na nagpapalinis sa inyong biyaya na pamamagitan, Panginoon, ng sinabi niyo sa inyong salita, if we will confess our sins, you are faithful to forgive us. Lord, today, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo at humihingi po ng tawad sa anumang mga nagawa namin sa inyong harapan. At sa oras na ito, Panginoon, linisin niyo po ang bawat isa sa amin and make us worthy to partake this bread and wine that symbolize your body and the blood that was shed on the cross. Father God, sa amin pong pagtanggap ng tinapay at ng alak na ito na sumisimbolo, Panginoon, ng inyong katawan na nabayubay sa krus. Tanggapin namin, Panginoon, ang lahat ng benepisyo ng Kalbaryo sa oras na ito, Panginoon. Kagalingan ng aming katawang lupa, Panginoon. Immunity, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. From all the viruses na naglipana, Panginoon, sa aming paligid. Lahat ng aming mga pamilya, Lord, in the name of Jesus, lahat ng aming mga mahal sa buhay, sa oras na ito, sa aming pagpartake nito, kiniklaim namin, Panginoon, your victory over our lives, over our family. Hallelujah. And Lord, walang magagawang kaaway sapagkat dito pa lang, talo na siya, Panginoon. Salamat po sa inyong blessing na ito. Pagpalain niyong tinapay at ang alak na ito na sa aming kamay. At kayo po ang patuloy na mapapurihan sa lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin kainin at inamin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Truly that you are good. You are so faithful, and today we receive a fresh blessing in our spirit, in our body, in our emotion, Panginoon, in every aspect of our life. Thank you, and we declare, O God, that we are all healed. We are all overcomers because your church is a strong church. We honor you, we thank you, we praise you today and forevermore. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po and God bless us all.